entitled my message, Faithful in Little, Entrusted with Much. Sa Tagalog po, tapat sa maliit, pinagkatiwalaan ng higit. So kung maiintindihan ho natin yung katotohanan na ito, dahil tapat ka sa maliit, pinagkatiwalaan ka ng higit. At nais kong simulan ho yung mensahe ng Panginoon sa isang kwento. Meron ho isang kwento. There was once a poor man named Mang Tonyo. Kilala ba kay Mang Tonyo? Meron ho isang mahirap na tao na kung saan ay pangalan niya ho ay Mang Tonyo, who worked as a janitor in a public elementary school in the Philippines. Sinisigurado po ni Mang Tonyo na handa na ang eskwelahan para sa mga estudyante at mga guro bago pa sila'y dumako o pumunta sa eskwelahan. Si Mang Tonyo po, all throughout ng kanyang pagtatrabaho, never siyang na-late. Never siyang sumablay. Never siyang hindi nagalak sa kanyang ginagawa. May nakakakita man o wala. Ito yung karakter ng mama. Naiwan ko ng isang guro yung kanyang bag na may laman na napakalaking halaga. At dali-dali po itong dinala doon po sa opisina ng principal. At nung nakita po at binuksan po nila ito, sobrang daming pera, which the teacher had saved for her family. Sabi po ng teacher. She wept in gratitude and told others about what Mantonio did. Word of his integrity spread. And years later, the school administration offered him a scholarship to finish his studies. Nagkaroon po ng scholarship program ang eskwelahan at isa po sa mga beneficiary ay si Mang Tonyo. Tuloy-tuloy pa rin po siyang nagtatrabaho bilang janitor at ginagawa pa rin niya yung trabaho niya ng punong-puno ng kagalakan. Walang dahilan, walang palusot. Tuloy-tuloy niya itong ginagawa habang siya'y nag-aaral sa gabi. And to cut the long story short, eventually he became a teacher. Nakagraduate, naging guro. Few years later, Mang Tonyo became the head teacher. Another years later, eventually, Mang Tonyo became the principal of the same school where he used to clean the floors. Nakita nyo? Magmula sa janitorial, napunta doon sa tagapanguna at namumuno doon sa paaralan. Tinanong siya, paano mo nagawa yung mga bagay na yon magmula doon sa pagiging janitor mo, ngayon ikaw na yung principal? Ang sagot ko ni Mang Tonyo, I just did my best in the little that was given to me, and God did the rest. So I just did my best in the little that was given to me. Ginawa niya lang yung kaya niya, yung best niya doon sa maliit na pinagkatiwala sa kanya at pinagkatiwalaan niya ng Diyos. Slide please, makikita mo natin ano yung nais dyan na matutunan natin. God watches how we handle the small things. Pinanunood tayo ng Panginoon kung paano natin minamanage yung mga maliliit na bagay na pinagkatiwala niya sa atin. The task no one else sees or values. Yung mga bagay na hindi nakikita ng iba, yung mga bagay na walang halaga para sa iba. Because faithfulness in the little opens the door to great responsibility or to greater responsibility, to greater blessing and greater impact. Yun po yung katotohanan na tinitingnan tayo ng Panginoon doon sa ating ginagawa kung tapat ka ba sa pinagkatiwala sa iyo. It could be your family, your job, your business, even your ministry. Are you faithful in your ministry? Now the question this morning, are we trustworthy with the little? Tapat ba tayo dun sa maliit na pinagkatiwala? And I want you, if you have your Bible with you, let's turn our Bible in the book of Luke chapter 16. Verses 10, this is the heart of the passage. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kung sino yung mapagkakatiwalaan sa maliit, ay mapagkakatiwalaan sa malaki. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?
And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ang Diyos po ay pinagpala niya ang kanyang kasalita. Sige po, palakpakan natin ang kanyang. So ito po yung ating pag-uusapan ng mabilis lamang. No? At sigurado po ako na gusto ko po na ituon nyo yung inyong pusong isipan sa pakikinig sapagkat napakaganda po na maintindihan natin yung patungkol sa mga salita na paalala ng Diyos. Kung nais po natin ang higit sa buhay, kailangan mong maintindihan ano ba yung requirements ng Diyos. Ano ba yung sakatan ng Diyos? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Now, everyone wants to be entrusted with great things. Lahat tayo gusto natin pagkatiwalaan tayo ng higit. Sino po ba dito yung gusto mapagkatiwalaan ng higit? Taas ang kamay. Diba? Lahat tayo gusto natin tayo yung pagkatiwalaan ng higit. Whether it's ministry. Diba? At first, you are given a small task in the church. Clean the church. Creating a small group. Being a head of a small ministry. Gusto natin yun. At nagde-desire tayo na maging malaki yung church. Magkaroon ng maraming churches. Nagde-desire tayo na lumaki yung ministry na hinahandle natin. Nagde-desire tayo na yumaman yung iglesia. But the question is, are you faithful in the little? How about the family na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? You want to manage your family well, maging maganda yung buhay ng mga anak ko, maayos ang relasyon ko, sa bawat isa sa miyembro ng pamilya, sa asawa, sa mga anak. And I want you to ask yourself, are you managing your family well according to what God's instruction? The Bible tells us that train up the child the way they should go. So when they are old, it will not turn from it. The problem is, you miss out what the instruction is. Kailan ka nagturo sa anak mo, yung malaki na. Yung kaya ng sumagot, yung kaya ng pumalag, yung kaya ng magdesisyon sa sarili. Pero the Bible tells you to train them while they are child. So if ask yourself, if you are managing your family well, what other else? Your career, your job, your business, are you faithful doon sa trabaho mo? O yung dating pinapanalangin mo na trabaho, ngayon ay sinasabi mo, grabe naman itong trabaho to, stress na. Stress na lang binibigay. Dati gusto mo lang magkatrabaho kahit walang sweldo. Pero mo gusto na. Nagpipray ka ng trabaho. Pero ngayon, sinusukan mo na yung trabaho mo. Yung hanap buhay mo, are you faithful with the little? How about the finances? I tell you, if you mismanage your finances right now, even it's little, I tell you, you will also mismanage the much. Unless you understand the principle. God often tests our character through the small responsibility first. Sinusubok ng Panginoon yung karakter natin doon sa mga maliliit na bagay na pinagkakatiwala sa atin. Kung doon sa maliit na mismanage mo na, I tell you, hindi mo rin mamamanage yung malaki. In Luke chapter 16, Jesus tells us a parable that teaches us this morning of being faithful in the small. Tinuturuan tayo ng Diyos sa umagang ito na maintindihan yung pagiging tapat sa maliit. In Luke chapter 16 verses 10, He who is faithful in what is least is faithful also in much. Yung mga taong tapat sa maliit ay magiging tapat sa malaki. Tignan mo nga yung katabi mo kung katiwala yan. O katiwaldas. Now, ang layunin ho ng parable na ito ay hindi para tularan yung pandaraya. Ang layunin ho ng ating Panginoong Yesus dito, kundi matuto ng prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Maging matalino at tapat sa paghawak ng ipinagkatiwala sa atin.
maging matalino at tapat sa paghawak ng pinagkatiwala. Sabi mo nga sa katabi mo, sa'yo. So gusto ng Lord, maging wise tayo at maging tapat. Now without further ado, tatlong bagay lamang po yung gusto ko pong lakaran natin ngayon. Number 1, faithfulness in little things is the foundation for greater responsibility. Yung katapatan sa maliit na bagay ay pundasyon ng higit pa na mas malaking tungkulin. At ang sabi diyan, tapat sa maliit, handa sa malaki. At ang sabi ng Luke 16 verses 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Yung mga taong mapagkakatiwalaan doon sa maliliit na bagay, ay pwede mong pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Gusto kong kuhanin niyo yung wisdom. Ang isang tao na sinubok yung hindi naging tapat sa maliit, I'm very sure 100% the Bible tells us hindi rin niya magiging matapat sa malaki. Unless you understand about this. Jesus emphasized that how we handle small tasks, small resources, small moments reveal our true character. Ipinapakita ni Jesus na ang totoong karakter ay nasusukat sa kung papaano natin pinapahalagahan ang simple at maliit na bagay. Nasusukat yung iyong ugali, yung iyong karakter, doon kung paano mo binabalyo yung maliit. Kaya nga, kung babalikan natin yung storya ng negatibong tusong katiwala, papaano siya naging magulang at papaano din siya naging matalino sa kaparaanan upang iligtas ang kanyang sarili sa pagpapahirap na nag-aantay sa kanya. At papaano kinonek ng ating Panginoong Yesus doon sa pagiging mabuting katiwala. Slide nga po, basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po ito, ang ganda sa Tagalog. Ito yung context. Pero in-illustrate ang Panginoon. At ang sabi dito, pinuri ng amo ang madayang katiwala. Dahil sa katusuhan, sabi ito, katusuhan, ipinamalas nito sapagkat ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundo ito. Tingnan mo natin yun. Kung paano pinarangalan ng Diyos, nung amo na yun, yung napakatusong katiwala. Bakit po? Kasi nahuli siya, na minimismanage niya yung pinagkatiwala sa kanya, at nag-isip siya ng paraan. Sabi niya, lapitan ko lahat ng may utang sa amo ko. Tapos, singiling ko sila ng kalahati, bawasan ko yung mga utang nila. Tapos, pag pinalayas na ako ng amo ko, maalala nila ako, tanggapin nila ako sa bahay nila. Ibig sabihin, walang galit sa akin. Di ba napakatuso? Minsan, ganun tayo. Ayaw natin i-deal yung mga problema kasi ayaw natin may magalit sa atin. Di ba? So, ito yung problema. Napakagulang niya. Napakatuso niya. Para lahat, friends ko. Di ba? Nakita ng master, ang utak na ito. Ngayon, paano na-relate ng Panginoon ito? Na sinasabi dito na mas puso pa yung mga makasanlibutan kaysa sa mga anak ng Diyos. Sa pagmamanage ng pinagkatiwala. At nagpatuloy si Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang maubos man ang inyo, ang mga ito, tatanggapin naman kayo doon sa langit. Ano ho yung comparison? Naging matalino ho yung mapanglamang, yung tuso na pinagkatiwalaan, kaya mayroong tumanggap sa kanya. Ngayon, in connection with us, gamitin mo yung resources na pinagkatiwala sa iyo ngayon upang maubos man ang mga bagay na ito, may magbubukas ng pintuan sa iyo sa langit. Intindihan nyo kung paano yung comparison ng Panginoon dito? Minsan kasi, para lang sa akin to, para lang sa pinaghirapan ko to, ako ang deserve na gumastos nito. Now, kinumpara ng Panginoon. So verse 10, sinabi ng Panginoon yung mga katagang ito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa maliit, sa malaking bagay. And in verse 10, Jesus make
make a powerful principle. Faithfulness in little, trustworthiness in much. Yung mensahe ng verses 10 na sinasabi ng Panginoon, tapat sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Many people want big blessing but are not faithful with the small ones. Gusto natin ng malaking blessing pero hindi ka naman tapat doon sa maliit. And the truth is, God watches how you handle the little things. Ito po yung makatotohanan, yung totoo, na tinitingnan tayo ng Panginoon kung paano natin minamanage yung mga maliliit na bagay. Unang-una, oras. How you manage your time? Madalas ko pong sinasabi sa mga young people, because they are busy in study, some of them marunong na mag-time management. And I admire them. In spite of their busyness, kasi most of our young people po, mga honor student. And we thank the Lord for their lives. Ngayon, lagi ko pong sinasabi sa kanila, mga anak, kung ano man yung rason ng pinaglaanan nyo ng oras, make sure na ma-accomplish yung bagay na pinaglaanan nyo ng oras at bagay. Anong ibig sabihin? For example, may 2 oras ka sa linggong ito na nilaan para pumunta sa church. Anong purpose mo pagpunta sa church? Sumamba sa Diyos, makinig sa Kanyang mga salita at maranasan siya. So yun yung purpose kung bakit ka pumunta sa church. Now, marami sa atin, hindi na-accomplish yung purpose. Lalabas sa church o lalabas doon sa mga bagay na pinuntahan nila na hindi naman nangyari yung pinaglaanan ng oras. Pumunta kayo, yung mga kabataan, pumunta sa practice. Naglaan ng 2 oras sa kabila ng kabisingan, umuwi ng bahay na hindi nag-practice. Pumunta para mag-aral, naglaan ng oras, umuwi ng hindi nag-aral. Pumunta sa church para makinig ng salita ng Panginoon, umuwi ng walang napakinggan at natutunan. So you need to manage your time well. Yan yung oras na inilaan mo para sa Diyos. Kaya nga po pag sinasabi sa akin ng mga kabataan at ng ibang tao, busy kasi ako eh. I don't think hindi magiging patas ng Diyos sa aspeto nyo. It's a matter of management. It's a matter putting what's important at first. Yun po yun. Now, ano pa yung pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin? Money. Now, how we manage our money? Paano ka nagiging tapat sa pag-handle ng iyong finances? Diba? Hindi po usapin dito kung malaki yung ating pera o maliit. Minsan sinasabi natin, i-manage ko na lang pag malaki na. Diba? Ngayon okay lang yan. Huwag na natin masyadong I tell you, pag hindi mo kayang i-manage yung maliit, kahit gaano karami ang dumating na pera sa'yo, mauubos at mauubos lang. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano pangasikwahan ito. At napakalaga na maunawaan natin ito. Hindi masama ang pera. Hindi masamang magkapera. Ang masama ay kontrolin ka nito. At hindi mo ito ma-handle para sa kailuluwalhati ng Panginoon. Ang ikatlong bagay na i-handle mo, words. Ang ating pong mga labi at bibig at mga katagang lalabas dyan, ang sabi po ng Bible, it's either to build someone or to destroy someone. It speak about life or death sa ating mga bibig. Now, how you manage your mouth? How you manage your words? Paano mo ito minamanage? O basta, magsalita ka na lang ng mga bagay na walang saysay. And I want you to understand, napanood ko merong interview dun sa isang sumali sa pageant. Ang tanong sa kanya, ano yung pinaka mas maganda? Being right or being kind? Sa tingin mo, alin ang tama? Yung being right or being kind? At ang sabi ng babae, for me, I will choose to be kind. Because everyone can be right, but not everyone can be kind.
Everyone can be right, but not everyone can be kind. Ano pa yung bagay na kailangan nating i-manage daw? Hindi lamang yung ating bibig, yung ating mga pananalita, maging yung relasyon. How to manage your relationship? The Bible tells us that we need to put God in the center of every relationship. Regardless of the differences na meron kayo. Isipin nyo, dalawang tao na may pagkakaiba. Malaking pagkakaiba, pero pinag-isa ng Diyos. Anong ibig sabihin? Miyembro ng pamilya, mga anak, mga magulang, bawat isang miyembro sa pamilya, may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang kagustuhan, may kanya-kanyang panukala. Diba? Para sa mga magulang. Pero as long as we put God in the center and do what is right as a good steward of how we handle our family, our relationship, I tell you, it will be better. Kailangan ang sekreto ay pagsama ng Diyos sa bawat relasyon. And even your prayer life, kailangan minamanage mo. May Kristiyano ba dito na hindi nagpipray? Taas ang kamay. Diba? Pag Kristiyano ka, dapat nagpipray ka. Ito medyo direct to the point, ha? Para sa mga Kristiyano, hindi sa mga kapasturan, doon sa mga malalago na sa pananampalataya, we can judge people, we can discern people, that those people who are prayerful enough. Totoo po yun. We are not judger here. But we know, and I can discern as well, those people who pray enough. Because the way you speak, the way how you live your life. Isipin mo, 10 years ka ng Kristiyano, pag sinabi, pwede ka bang mag-pray? Puta ko, pastor! And then, no? I'm not judging one of you. Diba? But God knows kung sino yung lumalapit sa Kanya sa pananalangin. Bago tayo iangat ng Diyos, sinusubukan niya muna tayo sa ating puso sa maliit na responsibilidad. Oras, pera, pananalangin, relasyon. Sinusubukan ka niya doon sa maliit na responsibilidad bago ka mag-handle ng malalaking bagay. Isipin mo na lang, in managing a big crowd, leading a big crowd of people, but you are failing in a small group of people, magiging failure ka din sa malaki. Hindi pwedeng effective ka sa malaki tapos hindi ka effective sa maliit. Kailangan maging effective ka sa maliit para mas maging epektibo ka sa malaki. Gusto kasi natin promotion agad eh. Ayaw natin ng proseso. At kaya pag nalagay doon sa malakas na, mataas na, antas na posisyon, eh hindi alam ang gagawin kasi hindi naman handa sa maliit. Ano sabi niyan? Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things and I will put you in charge of many things. Alam niyo po yung context nito? Alam niyo po yung story nito? Ito po yung parable of the talent. Na kung saan merong binigyan ng talento ng isa, meron 2, meron 5, meron 10. Tama ba? Ganon. At natagpuan, nung bumalik yung nagtiwala sa kanila, natampuan na tapat yung marami. Alam niyo yung ginawa ng isa? Anong ginawa ng isa na pinagkatiwalaan? Yung isang talento, ginawa niya, binaon niya sa lupa. Tapos nung bumalik yung master, nagulat siya. At ang sabi niya, alam ko po, malupit kayong master. Kinukuha nyo kahit hindi sa inyo. Kaya ang ginawa ko po, binaon ko na lang sa lupa. Para pagbalik nyo, nandito pa rin po yung pinagkatiwala nyo. Sabi sa kanya ng master, ngayon din, ikaw ay mapapahamak. Tanggalin sa kanya yung pinagkatiwala at ibigay pa doon sa mas marami. Nakita niyo yung prinsipyo ng Diyos. It's not about the numbers. It's about being faithful. It's not about the result. Yung kumilos si pastor, ganito yung resulta. Yung kumilos yung isang pang pastor, hindi ganito. Gumawa yung isang ministry head, ganito yung resulta. Yung isa, hindi ganon.
Regardless of the result, ang usapin ay katapatan. It's not about the result. The question is, are you faithful dun sa task na pinagkatiwala sa'yo? Yun po yung katotohanan. Promotion is not a reward of ambition, but of consistency. God does not promote based on talent, but trustworthiness. Ang Diyos po, nagpo-promote siya at nagbibigay siya doon sa mga tapat. Sinusubok tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto at pinatikim ka ng Diyos ng pananagana ng biyaya ng mga bagay para subukin ka kung magiging tapat ka. Isipin nyo ito. The Bible tells us to give our tithes unto the Lord. And if you want to follow the command in terms of giving the tithes, it's up to you. Pero sinabi yun para sa mga Israelita, yung command na yun, at ang sabi, dali ng ikapo. Di ba? Pag may 1,000 ka, sabihin na lang natin 100. Magkano yung 10 nun? 10 pesos. Magaan ba hindi? Magaan. Di ba? Kaya natin maging tapat sa 10 piso eh. Paano kung binigyan ka ni Lord na, let's say, 100,000? Kaya mo magbigay ng 10,000 sa Diyos? Hirap yun. Hirap na yun. Yung iba na sa... Paano kung binigyan ka ni Lord ng 1 million? Kaya mo magbigay ng 100,000? Babaan mo na lang yung pinibigay mo, Panginoon. Naintindihan niyo yung prinsipyo? Depende yun sa pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Yung katapatan, kung kaya mo maging matapat sa maliit, kaya mo rin maging tapat sa malaki. Pero kung hindi ka na faithful sa maliit, kasi sasabihin mo, marami akong ganito, marami akong gano'n. Pero huwag kang mag-expect sa Diyos na pagkakatiwalaan ka ng higit. Now, meron mong isang farmer. He doesn't jump to harvest. Diba? Hindi lang siya basta-basta yung farmer na ito, pupunta dun sa field niya para mag-harvest. Meron siyang trabaho na dapat gawin. Ano yung trabaho dapat gawin ng isang farmer? Tubigan yung kanyang palayan. Protektahan doon sa mga salot. In-nurture yung mga buto araw-araw. Tanggalin yung mga ligaw na damo. Only then does the harvest come. Pag ginawa niya ito consistently, ginawa niya ito faithfully, darating yung bunga. Pero kung nagtanim siya ngayon, iniwanan niya na yan. Babalik ako pagkatapos ng 3 months, ano mangyayari? Wala siyang daratnan, patay. Naintindihan niyo? Merong trabaho. At sa panahon ng trabaho, makikita yung katapatan mo. Anong klase yung pananampalataya mo? Intro voice ka lang ba? Sino dito yung magaling lang sa intro? Puro simula lang, tapos hindi na kayang dugtungan. Uy, kaya ko yung pastor eh! Kaya ko yan, tulungan kita dyan. First meeting, active, agaw. Pangalawa, linggo, active uli oh. Pangatlo, late na. Sumunod, medyo mahaba na. Dati nalilate lang sa prayer lang. Di ba? Prayer time lang. Ngayon, bumaba na. Tapos na yung praise and worship. Tapos susunod niya, tapos na yung preaching. Susunod niya, di na mag-church yan. That's the point. And I want you to understand, if you asking something from God, you need to be faithful. You may feel unseen now, hindi man nakikita ng mga tao yung ginagawa mo, but God sees your faithfulness, kapatid. Tinitingnan ng Panginoon yung katapatan mo. Heaven take notes, lahat ng ginagawa mo. Ginawa nung anak kong ito, nagsakripisyo today, wala nakakita, grabe yun. Alam mo, mas maganda nga wala makakita eh. Kasi ang sabi ng Bible, pag na, do not let your left hand know what your right hand doing. Meaning, yung ginawa ng kanan, tama ba? Kaliwa, huwag nang ipalang sa kanan. Ngayon, pag hindi nakita ng tao, ang Diyos ang magre-reward. Kasi pag na-honor ka, tinanggap mo na yung reward mo. Anong gusto mo? Yung reward ng Diyos o yung reward ng tao? Ikalawang bagay, ano yung gustong iparating sa atin dito? Unfaithfulness in little things disqualify us from greater things. Ang hindi tapat sa maliit ay hindi karapat-dapat sa higit. And I want you to understand that principle.
Isipin mo, 10 years ka na, 20 years ka na, pero walang pagbabago doon sa pangyayari sa buhay mo. Dapat pag tinanong ka, ito Lord, ito naman brother, pabuti ng pabuti. Dapat may pagbabago. Hindi pwedeng, ito yung buhay mo noon, ganyan ka pa rin. Ito pastor, surviving pa rin. I want you to understand, may ginagawa ang Diyos. At may kayang gawin ng Diyos. Luke chapter 16 verses 11. So if you have not been trustworthy, handling worldly wealth, who will trust you with true riches? If we are careless with what God has already given, hindi mo ma-manage to, our current job, our family, our small ministry, why would God given us more? Kapag pabaya tayo sa kasalukuyang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pamilya, trabaho, ano pa ba? Ministeryo, hindi tayo handa para sa mas mataas na antas. Kailangan po natin maintindihan ang mga bagay na ito. At isa puso ang mga bagay na ito. Now, I want you to ask yourself, before the Lord, sabi mo, Lord, faithful ba ako sa ministry ko? Mag-self-reflect ka ngayon. Faithful ba ako sa pamilya ko? Faithful ba ako sa trabaho ko? Faithful ba ako sa calling ko? Ask yourself. I-assess mo yung sarili mo ngayon kung ginagawa mo ba yung tama para sa Diyos. Kapag pabaya tayo sa kasalukuyang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi tayo handa para sa mas mataas na ipagkakatiwala. Yung money po, it is a test of stewardship. How we use money reveals our spiritual priorities. Paano na-connecta yung pera doon sa spiritual? Ang sabi po ng Bible, in 1 Timothy chapter 6 verses 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Anong ibig sabihin yan? It is important to note that the verse specifies the love for money or the love of money, not money itself, is the root of evil. Yung labis na pagmamahal dito. Hindi masama yung pera. Sino gusto ng pera? Taas ang kamay. Ako din gusto ko. Pare-parehas tayo gusto natin ng pera. Pero yung labis na pagmamahal sa kayamanan, yun yung magpapahamak sa iyong kaluluwa. And your money will be gone and go to someone else. Yun ang totoo. Mapupunta lang yan sa iba. To be honest, there are times in my life I choose to be here than to do my business pag Sunday, unless sobrang urgent. Bakit? Kasi mas may value si Lord kesa doon sa negosyo ko. Ganun ka din. Huwag mo sabihin na busy ka, maglaan ka ng panahon sa Diyos. Unahin mo ang Diyos, sapagkat siya yung magsusupply ng mga pangangailangan natin. At yun ho ang totoo. Ang pera ay hindi lang bagay ng accounting. Ito rin ay spiritual indicator ng ating priorities. Ano yung prioridad mo? Ano mo ba yung priority mo, Pastor? To make money po, to get rich po. Minsan ganun yung tinatanong sa atin, di ba? Tanungin mo yung iba, anong bang priority mo, Pastor? Maging successful sa buhay. Dumami pera, maging mayaman, para hindi na po kami maghirap, para mabili ko po lahat ng gusto ko. Hindi ko sinabing mali yun. Pero that's not the priority. The priority is God. Putting God first in everything that you do. Na-remember ko yung nag-counsel sa akin nung kinasal kami, sabi niya sa akin, handa ka na ba? Tinitingnan niya kami mag-asawa, handa ka na ba talaga? Sabi ko, siguro kilala niyo yung asawa ko. Tapos tinanong niya ulit ko, handa ka na ba talaga? Parang nagdududa na ako Hindi nga, handa ka na ba? Sabi ko, sige po, handa na po. Handa ka na ba? To put God first? To put God first in your finances? To put God first in your life? To put God first in your career? To put God first in your family? To put God first in your time? Handa ka na ba? Napaisip ako. Sinasabi niya sa akin, papasok ako sa pag-aasawa, pero sinasabi niya sa akin, ilagay ko sa kanya
yung Diyos. Una di ko naintindihan. Ano ko ba dapat mas ilagay ko yung pamilya ko na ngayon, yung asawa ko, yung mga ano? Bakit ang Diyos? Alam mo, naintindihan ko along the way. Na napakahalaga pa lang, unahin ang Diyos. So the purpose why God bless us, because He wants us to use to His avenue of His blessing. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon upang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. When we become faithful with the little, He unlocks the more. Pinagpala ka para hindi lang personal na kapakinabangan, kundi maging avenue ka ng pagpapala. At pag naging daluyan ka, naging pipeline ka ng biyaya ng Panginoon, pagkakatiwalaan ka pa niya ng higit. Alam niyo yung pipeline? Dapat ganito daw tayo. Ano yung pipeline sa Tagalog? Daanan, di ba? Ng tubig. Di ba? Ganun daw tayo. Yung Diyos, yung source of water. Tapos, dadaan siya doon sa pipeline. Di ba? Dinaanan natin tayo, dadaanan tayo ng biyaya. Tapos, kailangan mong magbukas doon sa gripo para maging biyaya sa iba. Ngayon, pag winithhold mo yon, pinatay mo yung faucet na yan, yung source mapipigilan. Bakit? Puno ka na eh. Hindi mo na-deserve yan. Faithfulness is not just doing big things for God, but doing small things with a big heart. Yun po yun. Yung gagawin mo yung maliit na bagay pero may puso. Yung maliit na bagay pero may impact. Yun yung nais ng Panginoon. Ang pagiging tapat ay hindi lang sa malaki, hindi lang pa sa stage, hindi lang pang stage na gawain, kundi sa mga likod ng eksena, sa likod ng mga tahimik na pagkakataon, at araw-araw na pamumuhay. Kailangan mo maging tapat. Kapatid, faithfulness means taking care of what you already have. Yung katapatan po, ang kalugan po nito, ay pangalagaan at pangisawaan yung mga bagay na meron ka na. Ano yung meron ka ngayon? Simulan mo yung pagiging tapat mo doon sa bagay na meron ka. Proverbs 28 verses 10. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Tandaan nyo ito kapatid. Nakalamang ka man ngayon, pero may nag-aantay sa iyong kapurusahan. Sa lahat ng mapanglamang, mapanggulang, mapangisa, paalala ito sa iyo. Lahat ng yumaman sa panlalamang, sa pandaraya, darating ang araw may kaparusahan. Dinaya mo yung oras. Dinaya mo yung resulta. Dinaya mo yung pera. Sabi mo nga sa katabi mo, lagot. Di ba? May nag-aantay na kapahamakan. Maaring you gain something today, but I tell you in the Lord time, you will reap what you sow. This will be the last one. Katapatan ay sukatan kung sino ang pinaglilingkuran. Katapatan ay sukatan kung sino ang pinaglilingkuran. Malalaman natin kung sino ang pinaglilingkuran mo ngayon. Luke chapter 16 verses 13. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Now, the real issue behind faithfulness is loyalty. Who do we serve? Loyalty, who do we serve? At makikita din mo natin dito sa bandang dulo, ang pagiging tapat ay hindi lang tungkol sa gawain, kundi sa relasyon at katapatan sa Diyos. Tandaan niyo po ito, yung pagiging tapat sa pinagkatiwala sa iyo, ministeryo man yan, pananalapi man yan, pamilya man yan, karir man yan, trabaho man yan, abilidad man yan. Ano man ang pinagkatiwala sa iyo, yung pagiging tapat ay sukatan yan na may relasyon ka sa Diyos. Kailangan mong maintindihan yung katotohanan na lahat ng iyong ginagawa, pag minamanage mo yung mga bagay ng tama, kilala ko na ikaw ay Diyos, ang Diyos mo ay si Jesus. Kilala ko, Kristiyano ka. Ma-identify mo yung tao sa kanilang aksyon. Pwede, ngayon nyo lang ako na-meet. Sino yung first time ako makita?
Yan, di ba? First time na, diba? Ngayon yun na nakita yung kapugihan ko. Di ba? Ngayon yun lang ako nakita. Tapos, pagpalagay natin maganda yung sinabi ko, na bless kayo. Yung sinabi yung picture. Di ba? Pero, pag araw-araw tayong magkasama, saan nyo ko hahatulan? Doon sa araw-araw na pag-ugali na yun. Di ba? Eventually, hindi na kayo maniniwala sa akin. Pag hindi tumutugma yung sinasabi ko doon sa ginagawa ko, eventually hindi ka maniniwala. Tama po ba? Kailangan your talk matches your walk. So, ganun din ang Kristiyano. Kailangan yung mga bagay na papunta sa Panginoon ay nakikita sa'yo. Tanungin ko kayo, meron ba ditong Kristiyano ko heartbreak, taas ang kamay? Yung pag nagalit, uubarin ko muna yung pagiging Kristiyano ko, Pastor, papakulang ko. Diba? Yung tipong pag nag-worship service, I worship you. Tinabihan ka ng kagalitan mo. Diba? Pero kanina, puspos ka, I worship you. That's the point. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Hindi pa uli, magbago ka na. Diba? Tandaan mo natin, hindi pwede pagsabayin ng Diyos at ang mundo. Faithfulness is not about talents or success, it's about loyalty to God. Ang tanong, loyal ka ba kay God? Doon sa story, nandun yung mga Pharisee sumusunod sa Diyos, kay Kristo. Nakikinig siya doon sa mga tinuturo nila. Tingnan nyo ito gusto kong buksan yung spiritualize nyo dito. Hindi lahat ng nag-church mahal si Lord. Diba? Si Lord, yung nag-mission siya, dami sumunod. Andun yung disciple, andun yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo, andun yung mga sumusunod kasi nag-iimala si Kristo. Ibig sabihin, hindi sukatan yung paglilingkod mo, maaaring may bilang ito, hindi siya makikita mo na tama yung relasyon pag nag-church ka. Ito kasi, ang nararani ng mga Pariseo ay patungkol din dun sa mga religious practices. At hinaantay nila na magkamali si Jesus para mabato nila na bulaan. Yun yung inaantay nila. Now, ang tinatanong doon, yung puso na pumarito ka, anong intention mo? Yung pumunta ka sa isang bagay, pumunta ka sa isang gawain, anong intention mo? Antayin magkamali yung kapatid mo? And I want you to understand that your loyalty is not for men but for God. Tapat ako sa iyo, ginagawa ko yung aking dapat gawin, hindi dahil ikaw yung batayan ng katapatan ko. Ginagawa kong mainam yung ministeryo ko kasi tapat ako sa Diyos. Pag divided yung puso mo, pag hindi fully surrendered yan sa Panginoon, I tell you, madalas kong sabihin sa young people, we do our discipleship training yesterday. At sinabi ko sa kanila, alam ko may mga pressure. Alam ko may mga bagay na hinihingi, may mga pagkakataon na hindi kayo napapakinggan. At may mga pagkakataon na hindi nyo nasasabi yung inyong kalooban. At sabi ng isa, Pastor, kasi minsan pag kami tumayo ay may mga pinagdaraanan, para bang ayaw muna namin hanggang sa maging okay kami. At sinabi ko sa kanila, kailangan nyong maintindihan, ang basihan ng paglilingkod nyo ay hindi doon sa pagiging okay mo. Ang basihan ng paglilingkod mo ay ang Diyos. Kasi kung iisipin natin na kailangan okay ako lagi, kailangan wala akong problem, I tell you, laging meron. Laging may pagsubok. Laging may pagdaraanan. But I want you to know na kailangan mong maintindihan kung bakit mo ginagawang tapat, bakit mo ginagawang mainam yung isang bagay ay hindi sa tao kundi sa Diyos. At yun po yung sinasabi ko sa kanila. Huwag niyo kong tingnan mga anak. Kasi baka dumating yung araw, mag-isod kayo sa akin. Baka dumating yung araw, magkamali ako sa harapan niyo. At pag pinasi niyo yung pananampalataya niyo sa akin, mawawala rin kayo sa church. Kaya gusto ko tingnan niyo yung Panginoon. Pare-parehas tayong tumingin sa Diyos. Amen. Maraming dahilan para mag-back out eh.
Tingnan mo nga yung katabi mo kung isa yan sa dahilan. Diba maraming dahilan? Pero kailangan nating tandaan na merong isang mas malaking dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, kundi ang mabuting Diyos na meron. Amen, palakpakan na natin ang Panginoon. And as I close this morning, ang sinasabi dito, yung pagiging tapat sa Panginoon, sa bawat Kristiyano, yung pagiging tapat po, hindi siya optional. Hindi siya pinipili, kundi ito'y mahalaga. God is watching how you handle the ordinary moment of your life. Yung mga simpleng bagay, pinapanood kaya ng Diyos sa mga bagay na yan. You may think no one noticed your effort. Ay, hindi naman nakikita ng leaders to. Hindi naman nakikita ng pastor to. Ginagawa ko ito. Hindi man ako nako-comment. Huwag kayong maging after doon, mga kapatid. But God does. Maging after kayo sa pag-please sa Diyos. And He rewards faithfulness. Yun po yung totoo doon. Pagpapalain ng Diyos ang tapat. Where you're managing money, time, or relationship, do it for God's glory. 1 Corinthians chapter 4 verses 2. It is requires in steward that one be found faithful. Ang requirements ng isang katiwala ay matagpuang tapat.